Sa gitna ng Ilog Ulya o bahagi ng Pagsanhan River, matatagpuan ang isang lumang tulay na pinagawa ng isang Padre Victoriano del Moral noong 1851. Tinahak ko ang maliit na gubat papunta sa gitnang kinalalagyan nito. Sa ngayon, may ilang kabahayan na ang naitayo sa lugar. May ilang residente din na nagturo sa akin kung saan matatagpuan ang tulay na mas kilala rito bilang Tulay Pigi. Ang daan na ito mismo ang nilakaran ng ating mga ninunong Indio kung tawagin noon ng mga Kastila. Dito, mano-manong tinayo ng mga Pilipino ang tulay ng sapilitan. Ilang oras din tayo nagbiyahe papunta dito sa Mayhay, and ito na po yung daan pababa dun sa mismong tulay. Tara! Bagamat hindi natapos ang tulay, naging alternatibong daanan nito ng mga tao ngayon. Dahil nga daw dun sa mga naunang nakapunta dito, isang arko lang siya. So ang ginawa ng mga tao dito sa Mayhay, gumawa sila ng tulay. Ayun, papunta doon mismo sa arko. Halika, daan tayo sa tulay. Sa unang mga hakbang ko pa lamang, masasabi ko na hindi nasayang ang sakripisyo ng mga taong gumawa nito. Ilang saglit pa ay nagdesisyon na akong hanapin ang daan pababa. Bababa na tayo. Tingnan natin yung itsura sa harap, sa baba. Tingnan natin yung buong itsura ng Puente del Capricho. Excited na ako. Tara! Nariyan sa probinsya ang Puente del Capricho na ginawa ng aming kapatid na Franciscano. Hindi ito natapos dahilan sa pinintasan ng mga marurunong na tao. Mahina at mapanganib raw, ngunit sa kabila noon, nariyan pa rin ang tulay, lumalaban sa lahat ng baha at lindol. Ito ang sinabi ng karakter sa nobela ni Rizal na si Padre Camora sa panayam ng mamamahayag na si Ben Said sa unang kabanata ng El Filibusterismo. Tinawag itong Puente del Capricho dahil sa kapricho ng isang praile at pinagawa ang tulay na ito. Hindi daw matibay ang tulay na ito, pero tingnan nyo naman, almost 200 years na itong nakatayo, nandito pa rin. Ayon rin sa nobela ni Rizal, ang nasabing praile ay mahigpit, sa pilitang pinagtatrabaho ang mga Indio ng walang bayad. Pinapalo pa ang mga ito ng kawayan sa kanilang pigi habang nagbubuhat. Hanggang sa mag-aklas ang daang-daang Pilipino at hindi na natapos pa ang tulay. Sa aming pagsasaliksik, naisulat na si Spanish Governor General Orbistado ay pinag-utos itong gibain dahil sa di magandang arkitektura at papanganib daw na daanan pa. Ang mga opisyal sa Maynila ang nagbansag dito bilang Puente del Capricho dahil sa maiiniting ulo ni Del Moral. Sa pagkakaisa ng mga Pilipino dahil sa kapritsyo ni Padre Del Moral, tinanggal sa pwesto ito sa lalawigan at inilipat sa Lucban, Quezon. Isa ring dahilan kung bakit ginawa ng tulay ang liblib na parte na ito ng Mayhay, bukod sa lokasyon ng mga tinatayong simbahan noon, ang mga karwahe kasi mula Quezon ay pahingahan talaga ang probinsya. Ito'y normal na ruta pabalik ng Maynila. Patunay na ang Puente del Capricho o ang Tulay Pigi ay hindi lamang likhang isip ng ating dakilang bayaning si Jose Rizal, kundi ang kanyang nobela ay mula sa pinagsama-samang kwento ng ating mga ninuno sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Ilalim ng tulay na puno ng mga baybayin o sinaunang letra nating mga Pilipino na sagisag ng katatagan ng ating lahi. Nasa taas man ng mga makapangyarihan, inukit naman ng mga Indio o mga Pilipino ang ating kasaysayan sa ilalim ng bawat tulay na ito. Isa lamang sa mga tulay na piping saksi na ang mga Pilipino noon ay lumalaban para sa katuwiran. Ako po si Raymond Lopez. Hanggang sa muli. Bye!